Lakas ng palo, no? Wala na, sira na yung kubo namin. Huh? Taray! Takot na dapat. Balik ka. Hoy! Hey! Ikaw! Pa! Sa tinagal-tagal po na pong residente dito sa Ditalay, ngayon lang po nangyari ito na pagkasira ng daan dito sa amin. Hanggang doon, mas mataas pa po dyan. Mataas po dito sa Mas mataas building ng DENR ang alon. Opo. Hindi pa lang nagsisimula yung bagyo, ganito nakalakas oh. Ang alon ng lalaki. May malakas! Tama, may malaki! Ay, may malaki din oh! Grabe ayo. Allah! Hoy, Pugi! Diyan ka lang! Hoy, pinagtaw, Pugi! Lakas! Ang lakas! Kaptam, bukas na! Yun po yung hindi ko po lubos talaga naisip paano po ako magsimula, tapos lalo na po sir may bata naman po ako. Buti sana kung mag-isa ko lang, okay lang, kahit na pawalang-walang dyan, kakain-kain ka lang ng mga kanyan, okay lang po. Papunta tayo ngayon ng Baler. Napahinto tayo ngayon dito sa Cesar Bridge, dito sa may Cabanatuan. Kasi tignan nyo yung agos ng ilog. Sobrang lakas, tapos putik na putik siya. Ayun oh. Grabe yung lakas ng agos. Mukhang malakas yung ulan dun sa taas. Galing ho ng wanya, Baler, Dinggalan. Bundok pa ho galing yan. Malapit na nga abutin yung mga bahay dun eh. Tapos kanina, dun sa may San Leonardo, minadaanan naman tayo dun na natumba na poste, distribution line. Napakalaking poste na natumba, napalipit siya. Siguro sobrang lakas ng hangin kagabi nung kasagsagan ng bagyo, nung pagdaan dito ng bagyo. Tapos meron din tayo nadaanan doon na mga naghabol ng palay, magbilad ng palay. Kasi kanina, umalis tayo ng Bulacan, medyo maganda na yung panahon, medyo may araw na. Tapos nagbilad sila ng palay nila. So eto, grabe dito. Yan, kasama natin ngayon si Tatay Rodolfo. Nandito tayo sa barangay. Kainin na ba ito tayo? Nilatayuan natin. Hindi Ekman pa lang ho ito, Vergara Ayo ito. Doon niya ako sa Gawiro, lubog na ako alis lang yung yung may ambok na una yan, may tubig na yan. Kumbaga, papaganyan ho yan tubig yan eh, dumiretso na. Papunta talaga ang ilog. Oo, paganyan ho yan, umikot pang ganun. Ganyan, dumiretso na. Umauna nga ho doon sa flood control na ginawa. Yun ang daan na yun, sinimento na ho yan eh. Parsada ho yun, sinimento na. Pagkakaon ng tubig niya, baka nasira na naman. Kasi nung dumating yung tubig niya, alas 4 pa lang ng ng umaga. Dapat ho, kung mataas yung flood control dyan, gagano na yung tubig. Ayan lang yung may bahayan na yan. Opo. May karsada na ho gumanan yan dyan. Opo. Yun ho, may ambuklo na yung karsada ho yan. Hindi ho ilog yan. Gumanon pa. Umanang pang ganun. Si Tatay Rodolfo Cervanias. Ayan. Salamat, Tatay. Ayon kay Tatay Aga, ito palang tubig na to ay nagmumula pa sa Baler. So kung saan tayo pupunta, doon pala nagmula yan. Kanan tayo dito papunta ng Baler. Dito sa Pantabangan Road to Baler, Aurora. 115 kilometers mula dito sa kanan. Ilang kilometers? 115 kilometers. Layo. Ang layo pa. So ayun guys, may nadaan na kami tumpok ng pakwan. Try natin kung... Walang bantay, guys. Kukuha kami. Hindi ba? Try natin kung magbebenta sila. U-turn ka, walang bantay eh. Talian mo. Hindi, try natin. Try natin kung walang bantay. Mata mo, para sa'yo nang iniisip. Pakwan! Ganda na! Hindi na kayo pakwan! Magkano kayo? Benching ko na. Pakwan, kuya! Benching ko kayo! Pakwan! Benching ko kayo! Benching ko! Kuya, may tanong ako sa'yo. Bakit tumatabang pag nauulanan? Matabang lang po talaga yun, hindi po matabang. Pakwan na lang. Ganun na yan. Ha? Mga tamis. Kamusta kayo nung bagyo dito, Bote?
Wala po kami magdito. Nasaan kayo na? Hindi po kami sa bahay. Saan sa inyo? Ano ba sala? Surprise! Parang maputi. Maputi. Nalis kaya. Ayaw buksan eh, no? Sige na kayo. Sa piso lang sa ano. Sa iwa. Tamis, tamis. Aling ilang piraso? Ang daw. Dami na ba? Ikaw ang bossing eh. 5 lang, 5. Yun. Sarap eh. Katagal yan bago, halimbawa, tinanim mo ngayon, ilang buwan yan bago anayin, kuya? Opo, 75 days po, pinakamatagal. Oh, mabilis lang pala. Opo, hinog na po lahat yun. 3 buwan. Wala pa po. Galing pala, no? Tapos tanim ulit. Opo, palay naman po. Ah, ibig sabihin salit kayo. Opo, 2 palay po sa isang taon, tsaka isang pakwan. Iyahanap mo rin po siya ng lupa kung saan siya pwede. Kaya kami palipat-lipat po. Ibig sabihin, hindi sa inyo itong lupa. Hindi po, narkila lang po namin yun. Ah, arkila. Basta ang arkila nyo dyan, 3 buwan. Yung ano na po rin, ang kasamahan na po. Ay, ganyan. 2 hektarya kasi magkano ang lupa dyan? Malay po yan, ang sa hektarya po, yung maabot po ng ano eh, 20. 20 mil. Opo. Sa 3 buwan na yun. Opo. Eh, bali 40 mil. Opo. Hindi po, 80 po yan, 4 hektarya po. Ang dami mo palang tanim. Andi, laki na puhunan mo dyan, kuya. Kung malahat yun. Ay, Diyos ko po. Kailangan pala may babagbagsakan ka na niya, no, kuya? Hindi po, may kumukuha naman po. Ayan o, si Sir Dennis, ang business nila ay pakwan. Ayan. O, kaway muna, kaway muna. Dali, hi vlog! Parang ang lakas ng ulan doon. Ayun, tingnan mo. Oo nga eh. Tignan nyo guys doon sa pupuntahan natin. Napakadilim. Tapos yung parang ulan, parang maulan siya. Ayan o. Okay, welcome to Pantabangan na tayo. May vlog na rin tayo dito sa Pantabangan eh. May pinuntahan tayo dito last time na dam. Sa ilalim niya, nandun yung lumang bayan nila. Lumang bayan ng Pantabangan. Sa mga hindi pa nakapanood guys, ito yung link nun. Ay, Wow! Ang ganda. Ang ganda! Ang ganda. Tapos may mga kalabaw. Ang ganda, no? Baba nga tayo saglit. Tignan natin. Ang ganda. Ang ganda guys. Tagak Feel lang ang natin kalabaw. yung lugar dito. Sobrang solid. Probinsya vibes. Ang ganda. Ang ganda ng mga kalabaw. Ang ganda, no? Ang ganda ng bundok. Para mga bata guys, nakakita ng kalabaw. Tuntua. Kalabaw sa kabukid, no? Ang ganda kasi ng vibes. Kalabaw, bundok, tapos palayan. Yan kasi dinodrawing natin ng bata. Di ba? Yung parang grade 1, grade 2 kung drawing ka. Ganyan. Tapos may araw. Ito guys, may nadaanan kaming kainan dito. Pares Silog. So, dito na tayo kumain. Para hindi na muna tayo magluto. Mamaya na lang, gabi. Diba? Gusto mo Hungarian rice? Hungarian. Saka pares. Order po. Parang walang kuryente dito. Isang pares po, tsaka isang Walang Hungarian kuryente dito. rice. Di ba? Tuwid na tuwid. Sukat-sukat ka pa eh, paling din eh. Okay lang yan. Pares, overload, Hungarian sausage, saka gotong Batangas. At umuulan na nga. Siguradong gagabihin na tayo sa biyahe. May bago naman tayong bigas, meron naman dyan na ano bang meron ako dyan. Wala tayong pagkain. Alam ko May hipon. may hipon tayo dyan. So, May itlog. Pinapagpag na hangin. Ay, kulay chocolate yung ilog. ito yung kagandahan sa
van life sa mga ganitong setup, guys. Kahit wala tayong tutuluyan talaga na transient o mga hotel accommodation, di ba? Kahit saan pwede tayo. Kumpleto tayo, may lutuan, may higaan, may tubig. So, goods tayo. Tapos may motor tayo bukas, mag-adventure tayo dito sa Baler. So dito naman guys sa dinadaanan natin, kalalampas lang ni Typhoon Uwan, okay naman yung area, wala namang mga nakahambalang sa kalsada as of November 11. Kahapon kasi dumaan dito, hanggang ngayon daw wala pang kuryente. Pero ito, tingnan nyo yung mga gilid natin, mga sanga-sanga ng mga naputol, pero wala namang mga major damage ganun. Pero pasyalan natin yung Amper Beach kasi may nakita tayong post na totally damaged yata yung Amper Beach, yung kalsada. Yun lang yung way. Nag-iisang daan papunta ng Dinadjawan. Okay, time check natin guys. 5:39. Madilim na pero 5:39 pa lang. Dahil sa madilim na yung kalangitan ngayon dito at maulan. Tapos nasa bundok-bundok pa tayo. Maulap. Alright guys, nandito tayo ngayon sa Pure Gold Baler. Wala pa tayong baon kung ano man. Bili muna tayo dito ng ibang mga kailangan natin. Buti na lang may generator sila. Walang kuryente dito sa Baler Tinapay. Tinapay is life. Ha? Laki oh. Sige. Trap kaya to. American bread. Kuha tayo ng corned beef para pang emergency natin. Kung wala tayong mabiling ulam bukas, edi meron na tayong corned beef. Okay, nakabili na tayo ng mga kailangan natin. Hanap na tayo ng spot dito, malapit lang sa area. Tapos bukas ng umaga, saka tayo mag-ikot. Medyo madilim kasi walang kuryente. Mga generator lang. Kung sino man ang may kuryente ngayon dito, mga may generator lang sila. Katulad ng hospital na yon at itong building ng Pure Gold. Saan ako pwede dyan, brother? Pwede lang yan, sir. Kami gawin na lang. Magpalipas mo rin ng umaga, pwede lang. Ayun, salamat. Okay guys, nandito tayo ngayon sa isang gas station. So, dito muna tayo magpalipas ng gabi. Ang layo natin dun sa nasirang beach ay nasa 7.9 kilometers. So, 11 minutes lang kung babiyahin mula dito. Ngayon, dito muna tayo magpalipas at bukas ng umaga natin pasyalan yung Amper Beach. Dito na rin tayo magpahinga muna. Para safe, pakita ko sa inyo yung area ngayon. So, wala nga kuryente ngayon kaya nagmagana sa kanila yung generator. Ang kagandahan dito, may CR tayo. Ito, lalaki, babae. Si Darling, hindi siya mahirapan yan kasi may CR. Tapos, ito yung gas station. O, dito muna tayo ngayon. Palipas daw tayo. May mga nagpapalipas naman daw ng mga travelers din dito. Pag dito daw nagpapaumaga. So, tama-tama. Dito na muna rin tayo. Good morning guys! So nasa biyahe na tayo ngayon ulit papunta dito sa Amper Beach para makita natin yung sitwasyon. Umalis na tayo ngayon doon sa gas station na pinagtulugan natin. At ngayon habang nasa biyahe tayo mapapansin natin na pagputok ng liwanag kita natin yung mga damage sa mga puno, saka sa mga ilang poste na natumba. At wala tayong nakakasabay na biyahero ngayon dito kasi sarado nga daw itong kalsada na to. Tayo naman hanggang dun lang sa dulo kung saan makakaabot na yung sakyan para makita lang natin yung sitwasyon ng Amper Beach ngayon. Ayan tingnan nyo yung mga puno guys, tumba-tumba. Tapos dito sa kalsada, eto, maraming mga harang. Ay, natumba yung tubo. Dito pa lang, kitang-kita na natin na malaki talaga yung damage. Dito dumaan. Ito na yata yung beach. Opo, nasira yung mga cottage. Ang laki siguro ng alon dito, grabe.
Ayan guys, tignan niyo yung damage. Napakalaki ng damage pala. Pati dun sa pinaka-riprap niya, oh. Hanggang dito. Putol. Pero, meron pa doon yung mismong isang nasira talaga sa part doon. Ang laki pala sir ng natibag. Ano, kayo po yung mga naansay na nagbantay po dito. Opo. Labo daw po yan, hanggang dito. Sabi ni tatay, yung may bahay po doon, yung tindahan. Mabot daw po doon yung tubig eh. Ibig sabihin sir, itong kahabaan na to maraming damage. Opo ma'am, hanggang doon, sa dulo ma'am. Inayos lang kagabi. So sinasabi ni sir na ayan yung ano, ito yung dalampasigan. Inabot daw to. Inabot sa taas ng hampas ng dagat. Di ko nga ma-imagine eh. Bago po bumagyo nung araw na yon, umuwi po kami. Tinanggal po namin lahat yung paninda. Inuwi po namin doon sa bahay namin. Ayun. Nangungupahan po ako dito. Okay pala na, Opo. napaka-ano nyo na agad. Opo, Naibalot mga na. 2:30 po na madaling araw, tinanggal na po namin yan lahat. Mga gamit ko po doon sa pagluluto, pinasok po namin dyan sa loob. Pero yung isang ref ko po sa dito, andito po, puno ng paninda, ay ng soft drinks, tubig, yan. Tapos buti na lang, yung asawa ko at saka yung dalawa kong anak bumalik dito. Tapos yung isang anak ko po nandiyan sa DNR nagtatrabaho. Yun kasama nila, pinasok na pala ito ng batong, hindi, kahoy pala na malaki. Ayun, ano pala po. Pinasok yan. Kaya nagiba na yan. Pinasok na. Tapos yung isang freezer ko nandyan, pinasok na rin to. Tinaan na nila doon sa likod, pinunta po dyan sa kapitbahay. Yang taas po ng DNR na yan, mas mataas pa dyan yung alon. Ang impact po ng alon kasi sa pader. Kaya pa ganun po yan. Hanggang doon, mas mataas pa po dyan. Mataas pa po dito sa Mas mataas pa building dyan. ng DENR ang alon. Opo. Napakataas pala na. Ano Opo, yan? paganyan po. Good morning, Kapitana! Kumusta po kayo dito, Nay? Opo, Morning maganda po. po umaga po, opo. Sana Opo. po kayo nag-stay ay. Ay, dyan, alam po kami sa Banatulog. Ako inaano po nga rin po yung mga na-was out po namin. Apo. Hanggang kahapon wala din po talaga akong tigil. Sa kaiikot, oo, lahat. Kasi wala. Parang nga pong puyat na puyat opo, kayo. Opo, wala po talaga. Iniikot niyo po yung Yung mga nasalanta po namin, ipinunta po namin doon sa Elixir, yung mga na ano, tapos kinalkal ko lahat yung mga damit-damit po doon, ibinigay ko po sa kanila, yung mga, wala po kasing natira eh. Yung mga damit po, kasi dati nag-uukay-ukay yung anak ko, ibinigay ko na sa kanila yung mga kwan. Wala po silang mga naiwan na mga damit, kaya kahapon, ikot ko, hapon ko na po na ibigay yung mga ukay-ukay sa kanila kasi wala po talaga silang gagamitin na damit. Tapos panay din po ang baba din po ng MDRR kung yung mga mamimigay po ng tulong po dito. Inutusan po ako ng MDRR ngayon na i-check po yung daan kung passable na po kasi bababa din po talaga sila diyan, papunta po diyan sa coastal kasi isolated po, wala po, hindi pa po namin alam nangyari diyan sa banda diyan. Dumating po yung mga sundalo kagabi, yan, mga sasakyan nila, tapos nagtulong-tulong din po yung Alexi Construction para po mapatag po yung daan dito sa may gilid. Kasi hanggang doon po sa may Ditale, warak po yan, warak po talaga ng ano. Yun po yung pinunta ko dito para makita ko rin po kung okay na, kung passable na po. Pinatag po nila yan kasi nawarak nga po, pinagtulungan po ng 2 bako. Para Opo. po madaanan Yes lang. po. Kasi hindi madadaanan eh. Yes po, Ayun opo, ma'am. Mas po pala Kapitana Ay, opo. ng Hindi po yung hangin, hindi po yung ulan ang aming kalaban, kundi yung storm surge po. First time ko rin pong nangyari. Nung dumaan po kasi yung Pipito, yung bahay ko po dito sa gilid ng dagat, kasi nasa gilid din po kami ng dagat. Hindi po yan na yung bubong lang talaga yung parang nasira, kasi Pipito po, mababa po. Yung bubong lang po yung nasira. Ngayon po, warak po lahat yung kubo ko. Pinasok po ng mga bato. Ang lalaki po ng bato. Mas malaki pa sa ulo ko yung mga bato. First time. Kasi umabot daw po dito. Yes po, first time po. Ang tagal ko na rin po dito. 1987, nandito na ako. Ngayon ko lang po nakita yung ganong kalalaking Walang alon. malakas na ulan, walang gaanong malakas na hangin. Pero po,
ang storm Yes, surge, ang yun taas. po, yun po yung nakalaban namin. Mm. Ang Paano- storm surge po kasi, yung ikot po kasi ng bagyo, ma'am, parang pinalalakas po niya kasi yung dagat ay, yung parang yung alon, ganun po. Yung ikot po kasi niya, parang nagro-roll na ganun. Ngayon parang nadadala po yung hangin, gumaganon, tapos ibubuga po niyang ganun. Nung hapon pa lang po, hindi na po talaga madaanan to nung bandang hapon. Mga bato na po talaga ibinubuga niya. Wala pa pong ulan yon, wala pang hangin, basta alon po yung ano. Saturday pa lang ng mga 3:00 po ng hapon, hindi na po yan madaanan, puro bato na po yan. Ngayon, nung Sunday po, dumating po ang bagyo sa amin, hangin at ulan. Nag-umpisa po yan 8:00, natapos po ng 2:30 ng madaling araw. Kasama natin si Kapitana Annie Mendez. Ay, nabigyan niya tayo ng panayam. Salamat po Yes sa inyong po. time. Yes Alam po, ko po, ma'am. puyat na puyat. Yes, po. opo, iikot pa po ako, ma'am. Wala po kasing signal dito. Opo. Ingat po Opo, kayo, okay Kapitana. po, ma'am. Salamat Opo, thank you po, ma'am. Opo, thank you, ma'am. Bintana namin doon ay naabot ng tubig. Wasak. Yung pati yung riprap namin, wasak nga. Kaya nga, hingi kami ng tulong din sa office. Sa higher ups para maayos din sa likod. Bumaksa kasi yung riprap doon eh. Malakas talaga. First time ko rin makakuha. Dati kasi last year daw yung pipito. O ano naman siya, hangin ang dala. Ulan. Ito naman panay dagat naman ng ano. So, source, talagang napakalaki bahay. Kabahay yung mga alon dito. Opo. Ito kasama natin si Sir Ariel Mendoza. Sentro ng DNR ng Kasiguran. So ngayon ginagawa ng DPWH with the help of the Army. So ginagawa nila temporary, baka makalusot tayo by this day. Makalusot hanggang doon sa yung tagos niyan. Alternative route to eh. Ito po, Sir. Pero single na motor lang pwede dumaan kasi maputik. Saan po ang tagos nito, Sir? Ditali. Ditali. So almost 1.5 hour ka daw nagmumotor para makalusot. Yun, kasi yung route niyan, makikita mo yung mga post na yan, diyan ang daan yan. And then Paakyat po, Sir. and then bababa siya doon. Bago to, yun ang daan. Kasi pa ngayon, pinipilit kasi ni Gobat sa ni Mayor, no? By this day, sana makaraan na yung mga tao. Kahit light vehicle lang. Hanggang doon sila, tinitingnan na yung immediate solution para makapas papunta ng Kasiguran. Dito na lang pa ka. Grabe oh. Dito mga bahay Damage. dito. Nag-overtime kagabi. 2 bako, yung loader ng army tsaka yan. Hanggang siguro yung Para po makapasok muna yung... temporary, baka ma-open ngayon. Yan, o, tingnan mo Opo. yan. Kasi nung, tingnan mo, nadala ng bato galing dyan sa kabila, oh. Galing dyan yan. Ay, opo. Yung mga Nadala, bato no? yan. Pero iba na dusog na kahapon ng DPWH. Ito, mga sundalo, kaibigan ni Tatay Ariel. Pero mga light vehicle lang. Morning, kuya. Kamusta kayo nung bagyo, kuya? Napakalakas. Grabe dun sa amin doon. Saan po yung sa inyo? Sa baryo po ng Litali. Barrio Ditali, dito. Opo. Grabe doon, sir. Maraming damage po. Oo. Mga nasira mga bahay namin doon. Ay, nasira. Mga kubo namin doon sa tabi ng galito. Ay, tabing dagat din po siya. Opo. Sa military. Dok, ingat. Yari ka, madam. Kitang-kita ka sa drone kanina. Huwag ka na magtago. Ito, laki ng damage talaga rito. Sabi ni sir, yung mga bahayan daw doon, sa gawi pa doon, Barangay Ditali, marami po. Mas malaki pa yung naging damage. Tara, sakay tayo. So ayan, sinakay tayo ni Sir Ariel. Ito yung office nila ng Department of Environment and Natural Resources. Siya yung nagbibigay ng update doon sa mga kalabidad sa ganito. So kailangan daw niyang makipag-coordinate ngayon doon sa 4 na bayan na hawak niya. Nagtanda ako rin itong pinakabalakas na alon. Pero yung bagyo, yung pipito, malakas na dito. Dami na nawala yung mga bahay ng pamangkin ng asawa ko doon na. Andiyan sa bandaron ng tulay na yan. Yung mga bahay doon, wala na. Maraming nawala ng bahay dito. Yung mga bahay doon sa tabing dagat. Sa tagal ko na po na nakatira dito sa barangay ko pa, ma'am, ngayon lang po nangyari ang napakalakas na alon. Halos pumantay po sa may tapat ng dinudungan namin yung mataas na matulis na bato. Yung bagyong Pipito po noon, hindi po namin napagandaan. Yun po ang malakas na tumama talaga. Mas malakas ang hangin kaysa yung itong bagyong Uwan. Ang malakas po talaga, ma'am, yung alon. Ay, gumaganon po pag nakarating na po dito sa gilid yung alon. Mga ganon, umiikot po. Ayun pong bahay po sa tapat ng bahay namin sa
sentro. Andun po yung mga tao sa second floor. Talagang halos papantay daw sa second floor yung makita nilang alon eh. Sabi ko, nasa 6 na metro. Ang laking pasalamat po namin, ma'am, yung hindi po sumabay yung ulan. Kasi kung sumabay po yun, baha po dun sa amin. Bagyong uwan po talaga ang grabe, ang alon. Kaya po ma'am, alos yung tulis po ng bato na yan po ang alon na makikita dyan sa gitna. Okay guys, dito muna tayo mag-park sa gilid ng kalsada. Malapit lang dito sa Amper Beach. Tapos gawin natin, ibaba natin yung motor para makadiretso tayo dun sa papunta ng Dipakulaw pa, sa part ng Dinadjawan. Medyo malayo po yan, tignan natin kung hanggang saan tayo abot. Ibaba na natin yung motor natin guys. Ngayon, mag-breakfast muna tayo, magluto muna tayo dito ng ating almusal bago tayo pupunta doon sa park na nasira. Tapos kung makakadiretso pa tayo, tignan pa natin yung sitwasyon doon sa area doon. May isang taong nagugutom dito. Ayan o. Habang nandun ako sa tabi ng dagat, ang darling ko, nagutom na. Luto muna tayo guys. Gutom ka na? Pagdating doon, wala tayong pagkain kasi wala tayong dalang sasakyan. Kain po! Kain tayo sir! Sirang daan ano. Yan! Let's go guys! Tara! Explore tayo doon. So ayan guys, ito yung sikat na Amper Beach dati, na sikat na pasyalan, lalo na ng mga rider. Dito nagtatambay dati pero ngayon nasira yung kalsada. Pero sigurado naman gagawin nila agad to. Maganda na rin yung panahon ngayon dito, tignan nyo karagatan. Ang ganda na ng sikat ng araw. Saka hindi na masyadong mahangin. Yung alon na yan, normal naman daw dito yan. Nagamit din natin si Negro, di ba darling? Parang ang sarap maligo. Ito, may naka-standby na mga excavator, backhoe, loader. So eto, marami pa rin naman pumapasyal dito ngayon, lalo na ngayon marami pupunta kasi gusto nilang makita kung ano ba talaga yung nangyari dito sa Amper Beach. Ayan, sirang-sira kasi oh. Good morning. Ano po? Opo. Member po ako ng Aurora Content Creator. Aurora Content Creator. Okay po, sir. Ano pa kayo ni sir? Sir L. Diaz. Sir L. Diaz. Ayun po. Hindi pa siya passable. Oo, hindi pa possible. Itinanong ko nga sila. Kagabi lang daw na-open ito ng alas 8 ng gabi. Kagabi lang. Stranded yung galing ng Central Aurora pauwi ng Norte. At same time, yung galing ng Norte na papunta ng Central Aurora. So, ano po yung mga nagtulong-tulong dito? Military at saka DPWH, and then yung LGU Dipakulaw. Tumurong na rin siyempre ang Provincial Government of Aurora. Dahil na rin dito mga kahapon, yung mga taga-ABS. May ABS na po kahapon. Oo. Sino po kaya mga discaster kahapon? ABS-CBN, GMA, UN. Oo. Ayun pala. UNTV. 92.3 FM. Ito lang po ma'am talagang pinakamahirap na Tapos yung mga nabarang mga poste ng Aurelco, poste ng kuryente. Yun lang po ma'am pero passable po siya. Kailangan itataas pa po yung wire bago makadadain mo lalaking sasakyan. Hanggang dulo po ma'am, hanggang kasiguran. Kaya na po. Passable na po. Wala na pong medyo mahirap lang pero kaya po. Ito lang po ma'am pinakamahirap na na pesto. Ampere. Start na po doon sa amin. Sa Barangay Borlongan, Janet, Dinadjawan. Start na po yun ang putol po ng kuryente. Mula Sabado pa po. Opo. Hanggang ngayon po, hanggang sa kasalukuyan. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa Amper Beach. Eto, passable naman na siya. Sa mga nagtatanong dyan, passable na siya. Sa mga 4 wheels, mga truck, mga motor, eto. Na-clearing na kahapon. Kasama natin si Sir L. Diaz. Sir L. Diaz. Eto, vlogger dito sa Aurora. Saka si Sir, napunta pa rito eh. Galing na Antipolo. General Mail Vlog TV. Okay, sige Sir, thank you. Batang Kalsada, thank you. Opo, ingat po. Eto yung bahay, inaabot din oh. Ay, naku po. Inaabot yung bahay hanggang kusina oh. Hanggang ibaba na. Isipin mo, ang taas na niyan, di ba? Kasi ito yung kalsada, tapos nasa kabila pa siya. Safe na sana sila, inaabot pa din.
Ibig sabihin yung alon, napakalaki talaga. Ayun yung malalaking bato na inanod ng malalaking alon. Yan, naisampa nila dito. Ayan yung pinakadalampasigan. Ayun sa likod natin yung mga bato na naisampa. Ibig sabihin, sir, itong kahabaan itong linya na to, may mga residente po dito. Opo, meron po. Kaya lang po, bago po nangyari to, pinalikas na po ng mga barangay official. Wala na po silang nabalikan. Wala na po. Kung nasa evacuation po sila. Opo, nasa evacuation sila. Pero yung iba po, nandiyan, nagkakot. Mabuti po itong isa na to, medyo matibay bato. Opo, medyo matibay. Yeah. Yung po bang malaking bato na, sir, na yung nakatayo pa pero natibag, restaurant po yun? O, basta yung tapat po ng malaking kahoy na yan. Sa tinagal-tagal po na pong residente dito sa Ditalay, ngayon lang po nangyari ito na pagkasira ng daan dito sa amin. Talagang masyadong malala po. Super po. Tignan niyo po yung nangyari. Talagang hindi natin may describe kung tanong pa. Pero talagang sobrang lala po ng pagkasira ng daan. Marami na pong bagyong dumaan dito, ngayon lang po nangyari ito. May ilang bahay po ito, katabi ni nanay. Yung pamangkin ko po, tapos may isa pa pong amansek, tapos may isa pa po yung kulyado, ganun ba? 3 po itong sunod. Bali, ilan po kayo dito magkakapatid ngayon? Na nandito po. Bali dito kami pati Lahat po kayo dito naapektuhan? Opo, ma'am. Si nanay partially. Partially, thank you Lord naman at kahit pa mayroon kami problema. Oo, may bato. Maganda po talaga dito, bato, no? Te? Yung kapatid ko po bato rin po, pero na ano po, kasi doon na po mismo naggaganon yung... Doon talaga yung hampas? Nung umalis po ako dito, dito na po umaano sa dagat, dito sa kalsada, ma'am. Sabi naman po nila, ito po yung mas malakas kasi yung dagat. Si Pipito po noon hangin at ma'am. Hangin at nag-storm surge din po noon kasi yung bahay ko po noon doon na wash out din. So, uwan po ngayon ma'am sa dagat. Nung alas 7 po kahapon, hindi pa po bumabagyo. Linggo ng umaga alas 7. Pumunta po ako dito kasi nag-evacuate na po kami Sabado pa lang. Linggo kahapon ng umaga pumunta po ako dito para mag-base lang kasi mag-service po kami doon sa barangay hall. Tapos po ma'am, yun na nga, lumaki na yung dagat. 7 ma'am, nandito pa ako, lumaki na yung dagat. Kaya sa evacuation ma'am, akala pa safe kasi okay pa yung dagat. Mga 7 past, doon na po Wala. Mga 8 o'clock ng linggo, 8 a.m. nagsimula na po malakas na po yun. 8 po kasi yung kapatid ko po yung hindi pa na-wash out yung bahay. Doon naman po sila sa Gupa nag-evacuate. Pumunta dito po sa bundok, dumaan sila. May gusto pa pong i-save sana yung mga documents. Oo. Kaso ma'am, muntik din silang 4 sila muntik na nalunod. Kasi nga po yung documents. Kasi hindi po yung spec na ganito malakas yung dagat. Isinid yung washing. Tapos susunod sana yung Durabox na nandun yung mga Kaso yung last na po yun na inano na niya lahat, pati yung bahay. Lakas ng halo, no? Wala na, sira na yung kubo namin. Taray! Dapat! Labit ka! Go! Pa! May mga gas po yung isa kong pamangkin. Gawa na lakas ng hampas ng alon. Yes, ma'am, humihigop daw po. Yung pamangkin ko po na nagbibideo. Hindi pa lang nagsisimula yung bagyo, ganito nakalakas. Yung alon ng lalaki. May malakas! Papa, may malaki! Ay, may malaki din oh! Grabe ayun. Hala. Hoy, Pugi! Diyan ka lang! Hoy, hindi ka dito, Pugi! Lakas! Lakas!
Katam, bukas na! Ano ma'am, nung katabi ko po siya, nagsasalita siya. Sabi niya, Na-trauma. itawag ka dyan, malalaki ang alon dyan. Parang na-trauma sa laki ng alon. Nabigla po siguro sa Kasi sobrang nakita po taas. niya ma'am na yung daddy niya, nung binibidyo niya, hindi na lumutang. Eh, nasa na si daddy? Kaya sabi niya, daddy! Tapos po nung narinig daw, yung sa kwento po ng kapatid ko, narinig niyang sumigaw yung anak niya. Magmulat siya. Nangapapaw siya ulit ng Kakapitan. Tapos yun na po ma'am. Pero okay naman po si daddy. Okay naman na po sila ma'am na apat. Okay, thank you very much. Trauma siya ma'am. Kasi pag lumalakas ang hangin doon sa evacuation, sabi niya ma'am, parang alon ate ang narinig po. At pag pumikit ako, parang mga alon ang nakikita ko. Dito na po ako lumaki. Do barangay Salay po ako na ipanganak, pero dito na po ako 4 years old hanggang graduate na po ako dito hanggang dito po ako talaga. Sa akin pong obserbasyon ma'am, ito na po yung pinakamalakas. Tignan mo nga yung mga kanto. Bitak-bitak pa ito yung bintana. Nabasag po ba yung mga bintana na? Dalawa lang. Talagang ganun ang buhay. At least po walang nasaktan. Yun na lang po ang pagpasalamat natin sa Diyos. At Mga anak ko nga. ngayon lang na-wash out ng ganito. Bahay Pero nanay. nung una kasi, ito mataas tong kwan dito. Kung bakit halos pantay na Hindi na Dati po itong bahay ninyo nakataas pa dito sa labas. Oo, may hagdan. May hagdan dyan. Wala na hagdan. Wala nang hagdan. Sabi ng mga anak ko nga pantay na yan nanay, hindi Hindi ka na namin nagpapatambak. Tumas na. Pero nagpapasalamat din ako dahil mga buhangin na kasi nung halos kwan dyan, basang-basa pa. Mga debris. Ito ang mga gamit ni nanay na mga nabasa. Nandun na yung mga pinaglalagyan ko sa labas. Mga cabinet. Oo, mga cabinet. Mga... natanggal ang pinto na. Itong TV. Naku, nabasa. Bitak nga dito. Hindi na po. Hindi niyo po inaasahan na abutin to. Kasi ilang bagyo na rin, hindi nagaan dito. Dahil mataas nga 3 pon yan Kaya mataas. Kaya ngayon, wala na. Ay, buti po itong mga ayos naman nanay. Pinakuha ko nga yung mga gamit ng mga anak kong may natira pa rin. Hindi sa tayo matutulog ako. Kaya, Nay, ito yata yung mga papel mo. pero hindi na ito yung mga... Mga papeles ng lupa. Oh, Ito ba yan, Nay? hindi na ito yung mga kwan. Nasaan kaya napunta na yung papeles? Kinuha ni Johan. Kinuha ni Bagyong Uwan. Tama si nanay yan, nakakangiti pa si nanay. Masaya lang ako kahit na alang namang iiyak ako. Wala na nga natin Tatawa lang. Ano nanay yung ipagpapasalamat natin sa Diyos sa kabila ng... Ako nga Lord, thank you. Kahit pa paano naman nagaan ako. Dahil nga, ang dami kong anak 10. Pero yung isa namatay na. Yung mga apo ko andito pa rin. Kasama ko pa rin. Kako, nung nag-kong solo parents, pero nung hindi na sila nag-aaral dahil nga tatrabaho na rin. Kako, sige maghanap buhay na rin kayo para may pagkain tayo. Hindi, nagtrabaho na rin. Sa kabila nanay ng sakuna, nakukuha pa rin natin tumawa. Kasi ang problema ay dapat tawanan. Tawanan, oo nga. Kung ano Kako naman, sige. Thank you Lord, lahat. Kahit sakuna, kahit na may biyaya, thank you lahat kay Lord dahil siya ang may likha sa atin. Di ba? Totoo nanay, totoo yung sinabi mo. Siya ang may likha sa atin Siya ang nagbigay, siya ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Siya rin ang kukuha. Buwan Kaya 21. ako minsan Panginoon, patawarin mo ka. Ako kung ano man ang nagawa ko, patawarin mo ako. Pag 50 ka na at tumaas pa, yun ang blessing mo kay Lord. Dahil yun ang paano niya sa iyo. Ay, kaya ako, thank you Lord. Habang may buhay, may pag-asa. Oo. Kaya nga sinabi ko sa anak ko dahil nawasot yung bahay niya doon, wala silang nakuha. Hindi balik ako, may trabaho naman kaya. Dito muna tayo, sama-sama muna tayo dito. Muna tayo. Kasi kung minsan pupunta ako sa Burlungan kasi may anak din ako doon. Meron din akong anak sa Kasiguran, meron din akong anak sa Kabanatuan. Siyempre, kung saan sila. Kahit saan ako pumunta, basta dito lang muna kayo. May papayo ko lang po sa mga nasalanta. Huwag nating problemahin. Baka lalo tayong tatanda.
Nararanasan ko kako at ako nga yung nararanasan ko na mula pa nga nung nagpapaaral ako. Tiyaga at saka huwag kayo masyadong mag-iisip para hindi kayo masyadong pag naboring ka kasi kung ano-ano naiisip mo, di ba? Pero huwag kayo masyadong mag-iisip, relax lang. Para kayong panay, kumbaga bata. Parang harapin natin ng may pag-asa, may bagong pag-asa. Habang nabubuhay, may pag-asa, di ba? Dati pala itong may hagdanan natin. Ang hagdan, wala na yung hagdan. Ayun, magbibili. Ay, pati ang bigas ay nabigas. Ito naman po yung sa kapatid ko, teacher, buti na lang at pumunta siya ng bayan. Pero as of now, ma'am, naglilinis siya ngayon dyan. Hindi ko na alam kung nasaan na kaya si Samson. Ay, baka po nasa sentro. Tingnan po natin. Asan ang bahay niya dyan, ate? Dyan, ma'am, sa ay, dito sa saan na kayong bahay niya? Dito, ma'am. Wala na dito ang bahay wala, niya. Ma'am. Yung CR nga po namin din nawala kasi yung CR namin, yung kusina namin. Tapos yung kapatid ko po dito, dito po sila na-trap, yung 4. Dito sila na-trap. Pero yes. Okay naman po sila, di ba? Yes, ma'am. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ma'am, Bermuda po ito. Yan po, lumulutang. Bermuda po ito, ma'am. Ito po mga bato na to, inahon po ito ng Inahon bagyo. po ng dagat, yes, ma'am. Si Kuya Samson. Ayan, si Kuya Samson, kapatid rin ni ate. Kuya, hindi na natin mabakas ang ating bahay natin dito. Nasaan po dati siyang nakatayo? Ito yung dating kusina. Ito po yung pinakabahay niya talaga. Yung mismo po namin. Bahayan eh. Yun yung kusina po talaga ng kan. Nasaan yung parte ng bahay, kuya? Ito yung porcelain. Hindi yung mga tabla. Tabla, gano'n. Wala na. Kinukuha po namin doon sa control. Ay sir, yan po yung mga kinukuha po namin. Bagay ito kuya. Galing ito doon. Pinupulot nyo para maitayo ulit. Opo. Pero hindi na makuha lahat, ano? Ilan kayo dyan nakatira, kuya? Bali, 5 po. Ito yung 3 anak ko po at saka yung misis ko po. Ako po kasi ngayon sir, GO lang po ako dyan sa munisipyo. Job order? Opo, kontrakta, parang kontrata lang. So paano natin tatayo yung bahay? Hindi ko lubos maiisip sir. Maiisip mas. Opo. Paano pa ako magsisimula? Hindi ko naman po kasi expected sir na ganun kalakas po yung kan kasi sa dami ng lakas na sinasabing binalita na malalakas, yung gumiba ng bahay. Ngayong umidad na po ako ng ganito na, kasi since bata pa po ako rito, dito na po kami talaga pumansaray. Yung mga sinasabi na Yolanda, Ulysses, Pipito, na naman mga Odette, hindi po ganito talaga. Kaya yun po yung hindi ko po lubos talaga naisip paano po ako magsimula, tapos lalo na po sir, may bata naman po ako. Buti sana ko, mag-isa ko lang, okay lang, kahit na pawalang-walang dyan, kakain-kain ka na ng mga kanyan, okay lang po. Kaso nga may mga bata po nag-aaral, yun po yung iniisip ko kung paano po ako magsisimula. Po. Ilan taon na yung mga anak mo, kuya? 12, saka 8 po, saka 4 po yung bunso po namin. Parang ito, parang kulungan ng mga hayop. Ayun po yung kulungan po ng baboy. Sir, ito... Wala naman po ako makita ang pundasyon. Yun lang po, pinagkuhan ng kusina po ang naiwan. Yung pinaghugutan po ng kan. Pero mabuti, walang nasaktan sa inyo, nakalikas na kayo. Opo sir, kasi mga 10, lumikas na po kami sir ay. Tamang ililikas ko na po yung pamilya ko kasi dyan po yung pinili niyang paglikasin sa gupa. Ngayon, nung babalik ako, siguro mga nagpahinga ako doon na nasa kalating oras. May nagpost na yung aso ko. Itinali ko po kasi yung aso ko doon ay sa malapit sa kalsada na para palatandaan ko talaga. Kung malakas yung alon, ibig sabihin, makukan yung aso. Ngayon, may nagpost po na yung aso, nilikas po nila. Napaisip po ako kagad na bakit nila nilikas yung aso? Ibig sabihin, umabot sa bahay yung mga tubig ngayon. Umalik na po ako nun kasi napan ko po kagad yung kan. Kago, pabalik ako talaga yung mga papel ko, yung mga important ko yun ay. Lalo na sa asawa ko. Kaya nung hinarangan na po ako ng pulis doon, umakyat na po ako dyan sa dating daan. Isang oras po na mahigit yung kan dyan. Kahit nakamotor po kami. Ngayon pagdating po namin, nung binuksan ko kaagad, tamang buo pa yung bahay. Nung pag-ahon ko yung washing, inangat lang po namin dyan sa kalsada. Ngayon, pagbalik namin, may malaking alon na po na, opo, gumiba na sa bahay. Tapos, ang binalikan namin kaagad kasi wala po kaming pupunta dito, malaking alon. Hinawakan namin yung mga bitbit namin. Papunta naman po sana kami sa bundok. Kaso ang ganda na po yung kan, sa sampa ng bundok yung alon talaga. Kaya yung mga dala po namin, naabutan pa rin po yung mga kan, mga gamit. Yung mga washing na takay na rin po.
Yun lang po yung nililigtas namin. Ibig sabihin, pag-akyat niya ng washing, pagbalik niya, Hindi na po kami makabalik kasi andyan na po yung pinakamalaki. Dito na po bumibitak yung alon na malaki. Gabahay po yung bumibitak talaga. Yung panganay ko po, hindi ko po pinababa dito kasi talagang makakunay. Panganib po talaga. Kasi siya po yung nagbibideo habang kami tatakbo. Ano yung trabaho naman ng misis mo? Sa ALS po siya. Volunteers po siya ron. Plano po namin itong next year. Kapag mag-aayos na po ako ng mga papeles. Mag-a-abroad. Opo. Mga papeles nila natangay. Nandun po. Yun po yung talagang una kong isisave po sana. Kaso lahat po nun. Pagbalik ko po na yun. Kasi yun po yung nakaharang ay washing po sa pintuan dun sa kan. Nung nagbagyo po kan eh. 1:30 hanggang alas 4:30 po yung kanun, kalakasan po ng alon. Tapos nung yung talagang sabi po nilang naglandfall na po rito yung kan, yung ng alas 7 na po yun. Yun pa lang po yung hangin na malakas dito. Pero wala na po yung mga bahay dito. Bago nga po ako na tumira po rito kan eh. Meron na po tong kahoy na to kasi matagal po talaga lumaki tong kahoy na to. Talagang nabunot, kuya. No? Wala pa po yung kasama dyan. May kahoy pa po dyan sa isang ganyan na malaki po kaya hindi ko po inaalis sa akin. May pang-break kaso kusang inalis po ng alon talaga. Anong plano nyo ngayon, sir? Uunahin ko muna po yung mga gamit ng anak ko kasi nag-aaral po yung mga yun. Saka habang makakapagkuhan po ako ng mga damit nila, unti-unting ko po bubuuin yan kahit na lang. Paunti-unti po. Kasi hindi naman po pwedeng habang gabi dyan nakakan lang. Pati mga damit niya, talak talaga. Opo. Hindi kasi kuya, yung sa mga anak mo, magpapadala ako ng gamit nila sa school. Marami siguro yung gamit eh. Salamat na po kagad Mga yun. karayola, mga bag, ganyan. Doon din na mga Kung nalalaan lang, nagbitbit tayo ng mga damit, mga ano. Nahanap namin, ma'am, yung pundasyon yun dito eh. Hindi namin makita. Wala na akong pangkas. Saan yung bahay mo, ma'am? Dito po. Makikikapisahan na kami sa bahay niyo eh. Eh, wala na po. Maski baso, kutsara, wala. Ngayon po yung kapatid po niya, ino-offer po ito na pansamantala po munang tutuluyan po niya, kaya nililinis po namin. Ang magtataka, ma'am, wala namang ulan, walang malakas na hangin. Wala po, umaraw pa nga po ng umaga, mamay. Walang hangin na malakas kayong naramdaman? Wala po, para po yung tahimik po talaga siya na, as in, parang hindi, wala po hindi nga po gagalaw itong mga kan. Tapos, bigla na ano nyo, yung dagat talaga ang gumagalaw. Na Opo, parang unti-unti na po siya na lumalakas nung mga 11 na po yun. Yun na po yung kan na po talaga, hahangin-hangin na po siya na kan. Nandito nga po kami, ma'am eh. Paglakad po namin yun, ma'am, sa tingin ko po yung alon talaga. Eh, itong mga bato na to, nasan to dati? Galing po dyan sa dagat mo yan, mga. Sa ilalim ng dagat, hindi po dito sa gilid to? Hindi. Yung mga bato na po yan na po yung normal po na Yan po yung mga bato. Opo. Tapos ito, galing pa mismo dun. Sa dagat ito. Buti mo lang na-discrash. Grabe. Diyan po mamikon eh. Sa tagal po na nakatayo yung kan po namin dyan, yung resource po namin talaga na pahingaan po talaga eh. Wala na pong bakas talaga dyan. Yung parang paano po ba yung alon nun? Isang ganon, tapos babalik, tapos Opo, ganon, kasi balik, hindi po, ganon. sa kan ko po yun eh. Hindi po yung normal na ganyan na, yan, susunod na naman po na kan. Yun po eh, siguro bibilang ka ng ilang, talagang matagal po siyang kumuhan. Parang bumubelo siya. Opo. Kaya nga po nung, bago po kami dumating dito, may pumunta na po rito na naglikas ng bangka po dyan, na normal po yung kanya, pero sunod-sunod lang po, pero hindi ka ganun na parang distance po talaga na. Mag-alas 4 po yun, yung sa kalsada na nasira, ma'am. Sa ganito nila lang po kasi yung alon po dito po talaga bumibitak po yung alon. Doon lang po talaga bumibitak yung alon. Yung sa kinakan po nila, yung ginagawang kalsada na. Doon tumatama. Doon Doon po talaga bibitak po yung alon. Opo, eh, sa layo po talaga ng kan. Ayun, yung gaganon siya. Tapos doon na po talaga. Ibig sabihin gaganyan siya, tapos doon tumatapat sa kalsada Opo. ang ng alon. Doon po talaga bibitak yung alon. Kaya nasira eh. Malakas po talaga. Ayun, kasama natin ngayon si Kapitana Eliza Mape, ayan. Basta po ang naging kwan lang itong sa Baywalk, sa beachfront po. Yung mga to lang. Pero kami, okay naman po kami doon sa yung malalayo po sa tabing dagat. Okay naman. May ilang bahay po ba ang na-wash out, Kapitan? Bali, po, sa dulo lang po eh, kasi sila lang yung malalapit sa tabing dagat. 3, tsaka 3 po yata doon. Bali, 6 pong bahay yung totally na-wash out. Yung isa, So, ito po yung pinaka-grabing bagyo? Grabe siya kasi may mga nawas out dito. Pero ang pinakagrabe talaga ang Pipito. Yung Ulysses, yan po ang pinakagrabe. Kailan kasi ito si Uwan, dito po niya itinama. Kaya sobrang sila po ang naapektuhan. Kasi yung Ulysses po, nakita ko lalaki rin ng alon. Malalaki din. Pero hindi sila inabot. Dito. Si Pipito po kasi hangin, sobra. Si Uwan po kasi itong storm surge.
ang kuman sa amin. Pero nagpalikas po kami. Buti nga po lumikas sila eh. Bali, prepared po lagi tuwing may bagyo, teacher. SOP na po yun. Yes po, kasi nga po ay talagang alam na namin yung possible ng pangyayari. Tas very good naman ang pag-asa. Tari, nakinig kami. Yun lang hangin, yung tubig talaga. Paghandaan din kasi, wala pa kasi yung bagyo. Tumaapis na talaga dito. Yung pinakahuling classroom namin dyan, wala pa. May mga bato na talaga malalaki. Nung pag yung pipito po, naapektuhan kami, tanggal tong bubong na to. Ito, lumalaban kami ng gulayan. Nagkataon na nasira rin talaga. Ayan po, talagang buti na po may mga classroom kami. Kasi kung wala yung mga classroom, sa barangay lahat ng tapon ng kanto. Ang ganda niyan before. Ano po mga tanim natin dyan? Marami po. Marami kaming root crops dyan, green leafy vegetables, marami. May mga plat po pala dito. Opo. Yan, garden house po namin yan. Tapos may mga nakalagay pa po dyan before na magandang mga ano po. Wala lahat wash out. Nako. Puro tanim po yan before. Talaga. Tapos puro sagingan po yan. Ito. Bukas po ay magpapalinis po uli ako. Ito siya butas nga. Di namin alam kung anong tumama dito. Kung bato or ano siya. Kasi po wala pong batuhan na ganyan kalalaki dyan. Nakagilid po yung ibang mga bato, pero hindi ganyan kadami. Ito po, before, puro sagingan to. Itong mga part namin na yan sa loob. Asawa niya na po sa pamilya ko dyan sa Masbate. Sa asawa ko. Shoutout Mars Lake, Taguig. Ano yung pakiramdaman nyo na binabantayan yung mga kababayan natin sa ibang lugar pero yung pamilya nyo naiwan? Paano yun? Alam mo kasi yung sinumpa namin ma'am eh. Yung sinumpa namin tungkulin ma'am eh. Separate from their families and dislocate their normal lives. Okay lang kami ma'am. Kasi alam naman namin safe yung pamilya namin. Pero mas kailangan namin maging safe yung mga kababayan natin. Kasi yun yung tungkulin natin bilang Coast Guard. Shoutout sa Mars Lake! Shoutout sa family ko sa Zamboanga City and sa mga biyanan ko po sa Cagayan Valley. Yun lang po, sana safe po tayong lahat. Shoutout ko muna yung kasama namin si Chief Miranda, Basalio at Aguirre. Ubus na yung katas eh. Anong baler? Sumobra dito, sumobra dito. Okay guys, dito tayo nag-setup ng ating kalan sa mga upuan.
Tapos binigyan natin ng pakwan yung mga Coast Guard, dalawang sasakyan sila. Medyo malayo yata yung pinanggalingan, gutom eh. Oo, kasi Diba? nakita ko kasi naghanap sila ng hinog na papaya. Oo. Ayun o, pinagsalusaluhan nila yung pakwan na ibinigay natin. Higisa lang sa mantika yan. Basta. So ayan guys, nakaluto na tayo ng sopas. Doon tayo kumain sa tabi ng dagat, kasama natin sila Samson, si Ma'am Levi, saka yung nanay nila, saka yung pamilya nila, kung sino pa yung mga nandyan. Tara, sama kayo. Kain tayo sopas. Hello guys! Ano nga yung kubo nga ni? Bye-bye. Bye guys, see you tomorrow. Dito ka, hindi ka kita dyan. Dito sa likta, di ko. Hi mo, hi! Yo! Di mo ma-explain? Ba't? Sige sir, oh. Team Palibot. Ay, may kasama pala eh. Kasama ko, si Lalabs Moto. Lalabs Moto. Tara, magluluto tayong pansit dito eh. Kain tayo. Ano na? Hindi kami magtatagal. Ay, hindi kayo magtatagal? Wait. Oh, ayan, sabi ko yung tamtama. Sabi mo magluluto tayo ng pansit. Sabi mo, hello guys. Oh, magluluto tayo ng pansit. Guys, magluluto tayo ng pansit. Siya, nagkakam. Magaling magsalita to. Naghahati na ng... Hala, ito, harap lang ang tamtam. Campus Journal. Isa pa. Hello guys, magluluto kami ng pansit. Wait na, bakla. Hello guys. Hello guys. Guys, welcome to my guys. Ulit. Patayin mo muna. Welcome. Hello guys, welcome to our vlog. Magluluto tayo ng pansit. So ngayon, nag-iwan na si Tita Apple ng sibuyas at bawang. Sige, sample na. Sige, sample. Hindi mo ko nakakat. So ayan, nakaluto na tayo ng pansit. Ang galing naman, darling Apple. I love you, mama. Chuchup. Ayan, sama pa rin natin sila, mami. Oh, siyempre, kapamilya na tayo dito eh. Ano par? Magandang gabi po. Siyempre, sumunod sa atin si Par J4. Oh. Yes, naamoy ko yung pansit eh. Naamoy yung pansit. Let's go! Grabe, ang dami ka naman si Par. Yes, Par. Ito, luto ni Mars. Mars, salamat sa food. Yan, kaya na pa namin naabangan po. Salamat po sa pagkain ito. Dalangin po namin na i-bless niyo po sa Sanctified Lord. Salamat po kamay na ginamit po maging sa kanilang lakas, Panginoon, patuloy po. Ibalik po na wala nilang lakas. Lord, pagpalain mo din, Panginoon, ang mga planos nila. Marami pong salamat sa buhay mo. Mga kapurihan sa galing mo sa pangalan ng Jesus. Amen. Kain na! Ano sabi mo pa? Kain na! Kain na! Kain na guys! 1, 2, 3, go! Katahampang sa lupa para ang buong mapalon at nagdulot sa butikas ng mundo sa pinagmula ako Anak. huminga ka ng malalim at isipin ng mabuti mga desisyong ilalaan para sa kinabukasan at higit pa sa paroroonan. Oo, pagod ka na pero di ka nag-iisa kaya't lumaban ka at sabihin
Tapos na magganta. Pati ako din. Ang galing! Very good. Kung saan na yung ano, yung contractor? Ay, contractor. Ano tawag?